Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Akala ng mga DDS, mahina yung kaso kay Marcoleta at saka kay Mike Defensor. Kinakantsawan nga ni Atty. Topacio Pilit na pilit po itong plunder para lang maging bail as a matter of discretion ay pinipilit nilang plunder yung ginawa di umano ni Senator Marcoleta na pagtanggap ng campaign donations. Wala. Ano yan? Pilit na pilit yung kaso na yan. Ano pa yung sabi nung anak? Yung anak ni Marcoleta na yung congressman, si Paulo. Ayun matindi rin yun. Hindi naman abogado pero akala mo magaling. Ang sabi niya, the complaint against Senator Rodante Marcoleta is structurally defective, legally incompatible, and politically suspect. Legally incompatible? Paano siya nagko-comment ng ganon? Hindi naman siya abogado. Hindi mga kabunyog. Ang nangyari dyan kay Marcoleta sa kakila Mike Defensor, naniniwala kasi sila sa kanilang mga sinasabi na mahina daw yung kaso sa kanila. Wala naman yun. Halimbawa si Mike Defensor, paulit-ulit niyang sinasabi. Paano naman naging plunder yun? Hindi naman public funds yun. Pera ko nga yun, binigay ko binigay ko na donation kay Senator Marcoleta. Bakit naman ano naman ang pera ng bayan doon na ay pinapaliwanag na natin at ng maraming mga abogado na ang plunder hindi naman lagi yan public funds. Kapag nag-receive ka ng gift o donation galing sa isang tao by reason of your office or public position at ang amount na involved ay more than 50 million at series of overt criminal acts yan, ay plunder yan. Wala ayaw maniwala ni Mike Defensor Si Marcoleta ganun din. Pumunta pa si Marcoleta doon sa Sandigan Bayan kasi may motion nga silang final. Ang final na motion ni Marcoleta na wag mo nang mag-issue ng warrant of arrest. I-defer mo na yung issuance. Ang problema, na-resolve na. Mayroon ng desisyon ang Sandigan Bayan 3rd Division. Gabi pa palang 10, alas 10:30 ng gabi, mayroon nang linabas na aresto. Hindi siguro alam ni Marcoleta yon. Kaya pagdating nila Marcoleta doon sa Sandigan Bayan, si Marcoleta, hindi kasama si Mike Defensor. Akala ni Marcoleta, dahil akala niya nga mahina ang kaso, magagrant yung motion niya. Pagdating niya doon, kaagad-agad, dinesisyonan ng Sandigan Bayan. Sabi ng Sandigan Bayan, denied ang motion ninyo. At mayroon na kaming linabas na arrest warrant. Kaagad-agad, pinadlock, linakdown. Linakdown ang buong Sandigan, hindi na nakalabas si Marcoleta. Inaresto na siya ng CIDG. Yun ang nangyari. Ngayon mga kabunyog, yan yung mugshots nila. Actually, dapat 4 yan. Kasi 4 yan na accused. Si Marcoleta, si Mike Defensor, saka may 2 pang donors. Ang isa, Espiritu. Yang nakikita nyo dyan, yan yung Espiritu, ang apelyido. Pero ano ang malinaw dito? Ang malinaw dito, napahiya ang mga DDS. Napahiya sila Marcoleta, sila Mike Defensor, ang Iglesia ni Cristo. Yung paulit-ulit nilang sinasabi na hindi naman plunder yun. Paano naging plunder yun? Campaign donations naman yun, di ba? Ganon yung laging nila Tapos binendalulaw. Binaluktot daw ng ombudsman ang batas. Kung totoo lahat yung sinasabi nila na binaluktot ng ombudsman ang batas, bend the law, at saka hindi naman pwedeng maging plunder ang private campaign donations, bakit hindi sila kinatigan ng Sandigan Bayan kanina? Yun yung malinaw doon na patunay na may legal basis, may basihan ang kaso. Pasok sa plunder yung kaso nila. Kasi kung hindi naman pasok sa plunder yon, siguro grinant na ng Sandigan Bayan yung motion nila. Kasi syempre ang lalabas doon, abusado ang ombudsman.
gawa-gawa nyo lang naman tong plunder. Paano naman to naging plunder? Private funds naman ito. Hindi. Ang findings ng Sandigan Bayan, mayroong probable cause. O yun. Para maglabas na ng arrest warrant. Kaya nga, may arrest warrant na kaagad eh. So napahiya dito sila Marcoleta. Napahiya dito si Mike Defensor. Napahiya ang INC, ang DDS. Ngayon, tanggapin na nila. Mula ngayon, maging ano na sila. Kung ganyan pa kasi ang argumento nila na hindi naman daw, mahina naman daw ang ebidensya at ang walang legal basis yung kasong plunder, matatalo na naman sila sa kaso niyan. Ang gawin dapat nila, tanggapin na nila na mali pala yung pagkakaunawa nila. Di ba? Yan yung kapag hindi sila nagbago ng argumento diyan, talo sila diyan, matutuluyan talaga sila, makukonvict sila diyan. Lagi kasing sinasabi nila, sabi ni Marcoleta, wala naman akong nakurakot na pera ng bayan. Sabi rin ni Mike Defensor, wala namang public funds na involved. Hindi nga. Ang plunder ay hindi laging public funds. Kahit private funds, pwedeng pumasok sa plunder. Pag-aralan na nila yan. Pag-aralan na nila yan. Huwag yung laging kung ano lang yung alam nila. Sasabihin nila yun yung tama. Yan ang problema kay Marcoleta eh. Sa lahat ng bagay, kapag nagsasabi yan si Marcoleta, akala mo lagi siya ang tama. Di ba? Yan yung problema eh. Ang paniniwala nila kapag private donation, campaign donation, hindi pwedeng pumasok sa plunder. Ang paniniwala nila, wala namang na malverse o wala namang nakuhang pera sa public funds, therefore hindi siya magpo-fall sa plunder. Hindi 'yun. Hindi laging ganun ang plunder. Kahit pa private funds, pwedeng pasok sa plunder. Yan yung kanilang pag-aralan na ngayon. Umalis na sila doon sa kanilang lumang paniniwala kasi doon sila napapasubo eh. Pag pinapakinggan mo yung mga argumento ni Marcoleta sa ni Mike Defensor, mali nga eh. Hanggat hindi nila tinatanggap yan na mali sila, mag-isip na sila ng magaling na depensa. Yun ang dapat nilang gawin. Yung kanilang argumento, hindi katanggap-tanggap. Kasi kung katanggap-tanggap sa Sandigan Bayan, dapat pinagbigyan sila dun sa kanilang motion. Yung motion nila na huwag munang mag-issue ng arrest warrant, pag-aralan muna uli ang kaso. Yun yung motion nila eh. I-defer ang issuance of arrest warrant, i-suspend ang proceedings. Hindi sila pinagbigyan sa ganun. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,